Maayong buntag mga igsuon, magpabilin kita sa pagbarog ang atong ablihan ang atong mga Biblia sa Jonas chapter 2. Jonas chapter 2. It is the whole chapter. Ang pag-ampo ni Jonas. Unya, dito sa tiyan sa isda, nag-ampo si Jonas sa Ginoo nga iyang Dios. Mingon siya, sa akong kalisdanan o Ginoo, nagsampit ako kanimo, o gitubag ako. Didto sa kalibutan sa mga patay, nagpakitabang ako o gidungog mo ako. Gitambog mo ako sa kahiladman sa dagat, mitidlom ako sa katubigan, ug mitabon kanako ang gamhanan mong mga balod. Nagdahom ako nga nahilayoon na ako kanimo, ug dili na ako makakita pag-usab sa balaan mong templo. Mitikyop og niputos kanako ang katubigan. Sa hingpit nitabon kanako ang kadagatan, ug nagputos ang akong ulo sa mga sagbot sa dagat. Miadto ako sa kinahiladman sa kabukiran, sa dapit nga ang mga ganghaan dili na mabukas hangtod sa kahangturan. Apan gidala mo ako nga buhi gikan sa kahiladman o Ginoo nga akong Dios. Sa dihang gibati ko nga nag-anam nagkahanaw ang akong kinabuhi, nagampo ako kanimo o Ginoo, o gidungog mo ako didto sa balaan mong templo. Sila nga nagsimba sa mga Diyos-Diyos nga walay pulos, wala na mag-alagad kanimo. Apan ako magdayig ug maghalad kanimo ug tumanon ko ang akong mga panaad. Ang kaluwasan nagagikan sa Ginoo. Unya gimanduan sa Ginoo ang isda nga iluwas si Jonas didto sa baybayon ug gituman kini sa isda. Amen. Magampo ta mga igsoon. Father God, we bless you and thank you. Thank you, Father, for your heart, for your people. Salamat, Ginoo, sa imong kasing-kasing alang sa imong katawhan. Thank you for giving Jesus to us. Salamat, Ginoo, for Jesus. Thank you, Jesus, for your heart, for your church, for your bride. Lord, amo kang gipasalamatan. Salamat that you will open the scriptures to us and that our hearts will burn because we will see you in your word. We bless you and we thank you in Jesus' name. Amen. Kapanglingkod ta, mga igsoon. Okay. In this study, sa karon nga buntag, natay tulo ka punto, 3 points nga atong lantawon sa Book of Jonah chapter 2. First point, the science behind. Kinsa ka nato diri no ang nakapangutana ba pag niaging Sunday nga Lord, kanang posible ba mahitabo ang katong nahitabo kang Jonah nga makaon siya sa isda nga whole nga buhi siya? Naka-ask ba ta ana? Nakapangutana ba ta ana? Unsa man ang scientific explanation sa kana nga story gani about Jonah? Ikaduha nga point nga atong tan-awon karon, unsa man ang experience ni Jonah ug unsa pod ang iyang response and how we reflect ourselves ba? Tanaw nato nga makarelate ba kata ni Jonah no? Kanang kung unsa ang nagian ni Jonah, nagian ba pud kaha nato o kung unsa ang response ni Jonah, mao pud ba kaha ang atong response? Unya ikatulong nga story is how the story of Jonah. Ikatulong nga punto, how the story of Jonah points us to Christ. Do you know nga everything in the Bible points to Jesus, or every book of the Bible points to Jesus? So sa karon nga pagtuon nato, kay atong tan-awon nga giunsa man nga ang story ni Jonah nagpunting or nagpoint dito ni Jesus. So ato nang tanan nga punto ato nang tan-awon sa atong study karon. So ang title sa atong study for today is The Solution to Our Troubles. So I hope by the end of this sermon kay maka-answer mo kung unsa man gyud ang solution sa atong troubles. Who is the solution to our troubles? So meaning mana mo nga
naghisgot ba ka nga usara ang solution sa atong troubles? And we will find out. So, the definite article, sakto ba, Ma'am Judith? Ang the? So, the solution, meaning it's definite. So, mao na ato nang tan-awon sa atong study karon. So, kini nga mga pangutana, pwede ninyo itubagon sa inyong hunahuna while naglingkod mo. Unsa ka inyong first reaction kung namoy problema nga ma-encounter? Or unsa inyong usually ginabuhat kung maka-encounter mo problema? How do you respond? Unsa inyong mga responses? Or what are the solutions to your problems? Kung mag-reflect mo balik ba nga, kini pila na ko katuig nga nagpuyo nining kalibutan, daghan akong problema nga nagian, daghan na pod kog solution nga na kuan kanang solution nga akong gikuan sa akong problema para masulbad. So ato i-reflect nga nabay times nga sakto imong solution, or reaction, or nabay times nga nagbasol ka nga nganong katuman akong gibuhat, nganong katuman akong reaction nana. So mana no nga atong tan-awon karon sa story, mag-reflect ta nga unsa man gyud ay solution sa atong mga problema. So kung mo balik ta sa chapter 1 sa wali ni Pastor pag last Sunday, naipangutana dito nga what causes our troubles? Unsa may rason or mga hinungdan sa atong mga troubles or mga problema? Tungod ba kay we resist God's call? Kanang wala ta ni uyon sa kabubuton sa Ginoo or tawag sa Ginoo? Mao nang nagka-problema ta sa atong kinabuhi? Or we rebel against God? Nga wala gyud ko ni uyon sa Ginoo, lahi gyud akong pamaagi. Mao ba na nga mao nang nata sa mga sitwasyon nga malisod or mga situation nga makaluya nato, maka-discourage nato? Or another pod kay pwede ba nga tungod life just happens, tungod kay as long as nata diri nga kalibutan kay nalang gyud tay problema nga matubang or challenges nga matubang. Jesus said in John 16:33, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. So Jesus himself nisulti siya nga, in this world you will have trouble, but nisulti po siya nga, take courage, I have overcome the world. That is his promise. So if your troubles or problems come from your own doing, nga ang imong problema karon or kalisod karon kay tungod sa imong kaugalingon nga binuhatan, or tungod kay wala ka ni obey sa tawag sa Ginoo, or tungod kay nalang gyud kay kaugalingon nga mga plano inana. So please don't feel condemned. Ayaw gayud ka feel condemned, because for those who are in Christ Jesus, there is no condemnation. And si Jesus kay naghatag yun nato og paglaom. Maybe natay mga sayop nga desisyon nga nabuhat, for example baron nga sa bahin sa kwarta nga ni-invest ta ani nga butang, unya kini nga investment kay wala na successful, na scam baron ta. So atong reaction kay frustrated kay ta, makana ta nga nganong kini man akong gibuhat, nganong wala ko nakabantay. Dapat mas maalamon ko nana. Pero dili na ta mag-blame sa atong self, dili na ta mag-feel condemned, dili na ta mag-feel frustrated. Of course, we need to have wisdom the next time, but let's focus on the source of wisdom. Let's focus on God. And do you know that more than anything else, labaw sa tanan gyud no, ang gusto gyud sa Ginoo, God wants to save you. God wants to help you. And God wants to deliver you from your troubles. Mao gyud na ang heart sa atong Amahan. So, let's go over to our main points. Kisa may excited nga makahibalo sa scientific explanation sa nahitabo kang Jonah? Or kisa may interested nga makahibalo? So, ang question kay sa chapter 1 verse 17, the Lord provided a huge fish to swallow Jonah, and Jonah was in the belly of the fish 3 days and 3 nights. How could a whale or fish swallow a man whole?
Makapangutana tano, kita man tanan nakakaon na tag isda. Nakatry na ta og kaon og isda, no? Pero makaana ta ba nga ang isda ka ha, nakasuway nagkaon og tao? Okay, so possible ba na nga mahitabo? How could a man survive in such an environment for any length of time, 3 days and 3 nights? Nabagyo'y scientific explanation para ani? So, according to Dr. John Morris, usa ni siya ka scientist gani nga ang expertise kay sa study of whales and sharks. Usa ni siya ka scientist nga Christian nga mutuo pod siya ni Jesus. Nga siya ang president sa Institute for Creation Research, meaning mga grupo ni sila sa mga Christian scientists gani nga gusto nila pangitaan og scientific explanations ang mga panghitabo sa Bible ba. For example, katong nahitabo nga ang water nahimong wine. Di ba? Kung magkuan tag wine no, kay kinahanglan pa og 10 years para makuha nimo ang best wine. Pero at that instant nga ni-command si Lord, ang tubig sa 6 pots kay nahimong wine and the best wine. Inana ba? Naay mga scientists sa ilang grupo nga magkuan sila unsa may explanation ani possible ba ni ma-explain ba ni sa science? So according to Dr. John Morris, niingon siya nga akong i-quote, there are several species of whale and sharks alive today with gullets large enough to swallow a man whole. So gullets, ang pasabutan ng gullets kay tube nga nag-connect sa baba ug sa tiyan. So mao na ang gullets. So niingon siya nga sa atong time karon ni-exist nga mga species of whales and sharks nga enough gyud ang ilang tube sa ilang nag-connect silang baba ug tiyan nga makatulon gyud sila og tawo nga whole. Okay? So possible di ay scientifically or science can explain that, can describe that. Nya iya pong giad diingon siya, there have been reported cases of modern sailors or other individuals swallowed by such an animal, only to be recovered many hours later. So, usually, kini sa Europe and sa US, nga nay mga cases nga ni-report sa ilaha, example, usa ka tawo nga iyang trabaho gani kay magkuan og crab, kanang mag-harvest og crab, nya ni testify siya nga natulon jud siya isda whole and na-recover siya. And if you want to know more, kay pwede po ninyo nga ma-search. Pero the point is, the story is not impossible. Dili gyud imposible ang story. Not because kay ma-explain siya sa science, but because God is great and sovereign. So, dili pa sabot nga dili ma-explain sa science. Like for example, how do you explain water turned into wine scientifically? At that instant ba? Dili na to ma-explain, no? Dili ma-explain sa science. Pero nahitabo siya. Tungod kay, dili ta makaingon nga tinuod ang usa ka butang kung ma-explain lamang siya sa science. If science cannot explain it, it does not mean that the story is not true. There are many things that science cannot explain. So daghang mga butang no nga dili ma-explain sa science. For example, why do people love? Nganong namay mga tao nga maka-feel sila emotions nga paghigugma sa usag-usay, nana. So, mana ta nga, tungod manggod na sa mga hypothalamus, something in your brain, mga chemical reactions nga nagkuan, nga maka-feel ka og love. Then nganong ang kanang mga portions sa atong brain, sa atong heart kay mubati manginana. So, dili na nato ma-explain. Because nata intelligent designer, niya mao na si God. Nana. So, the point of the story, the point is, it is not impossible because God is great and sovereign. Tungod kay gamhanan ng atong Ginoo, wala gyud imposible niya. Kung kinahanglan siya mag-send og isda, matud pa sa gingon ni pastor, para lang ma-align ka sa iyang kabubuton, He will do that. God is able to do that. Amen? So I pray that we find comfort and confidence in everything that happens to us. Maybe personally, natay mga kibugaton, sa atong pamilya, sa atong komunidad, sa atong nasod, atong makita gyud no ang mga discouraging nga mga panghitabo ba sa atong nasod.
Pero we remember that we have a great and sovereign God. We have a God that controls history. So natay Ginoo nga able to work all things together for our good. So I hope we find comfort and confidence sa kana. So that's the science behind. Possible siya, possible ang matulon sa isda, ang makaginawa siya sa sulod. Science cannot explain, but it is not impossible with God. So mao na siya sa first nato nga punto. Ang ikaduha nga point kay we will go over sa each verse sa Jonah chapter 2. And I want you to kanang focus gani nga kini bang nahitabo kang Jonah, kini ba iyang na-feel kay nabati pud ba kanin nako? So atong tan-awon. So sa chapter 2 verse 1, atong mabasa diha no. Then Jonah prayed to the Lord his God from the stomach of the fish. Si Jonah kay nagampo siya sa Ginoo samtang naa siya sulod sa tiyan sa isda. Jonah prayed, I must pray. So kinsa man diri ang naa sa sitwasyon nga lisod, nasa problema, nasa kalisod ba? Inana. Sama si Jonah ba nga naa siya sulod sa isda. Imagine na to atong kaugalingon nata sulod sa kwarto nga nalak ganita, nya dili ta kagawas, nya napatay trabaho, napatay angayan buhaton ba. Even if sud sa atong room gani malakta ba, grabe na kay tama problema. Unsa ka nga problema no kung nakasulod sa tiyan sa isda, nya napa jud ka ilawom sa dagat. Pero ang gibuhat ni Jonah sa iyang sitwasyon kay nagampo siya. So atong makatunan nga in every situation we are in, ang angay ra day natong buhaton no is magampo ta. Ang pagampo. Ikaduha nga verse sa verse 2. I called out of my distress to the Lord, and He answered me. I cried for help from the depth of Sheol. You heard my voice. So sa chapter 2, ningon si Jonah nga, I cried and you answered. I cried for help and you heard me. So Jonah has this confidence in God. So sa atong ma-reflect sa atong kaugalingon, I must have confidence in God. You must have confidence in God. Kinsa man diri nga sa ilang pagampo kay nituog yun sila nga nakadungog ang Ginoo nila. Nga when you pray kay kumbinsido gyud ko nga nakadungog ang Ginoo nako. Sa akong paghila kay kabalo ko nga ang Ginoo motubag nako. Naka-experience ba ta ana? Naba ta ingon ana nga confidence pariha kang Jonah? Nga Lord, when I cried out in my distress, when I called out of my distress, you answered me. When I cried for help, you heard me. Pariha kang Jonah nga, Lord, kung mutawag ko nimo, paminawon ko nimo. So, ingon ana ang encouragement gani sa scripture ba nga, when we pray, we believe that we will receive what we are praying. We believe nga, gipaminaw ta sa Ginoo, nga madungog ta sa Ginoo. Sama sa kang Jonah. Verse 3, for you had cast me into the deep, into the heart of the seas, and the current engulfed me, all your breakers and billows passed over me. Jonah felt overwhelmed. My problems are overwhelming. Or you may say your problems are overwhelming. Kisa man diri nakasuway nato nga ako nakarelate jud ko ni Jonah. Kana makaingon ka ba kay kasuway jud ko ana nga ang akong mga problema, akong mga kabalaka kay overwhelming. Kana ganing mura na kog malumos. Nakasuway ba ta ana? Naka-experience ba ta ana nga kadaghan ba aning problema, kadaghan ba aning hunahunahon? Mura man kog malumos na ani, inana. So, mao po na ang gibati ni Jonah dito. Labaw na no nga literal gyud ba nga nasa sa kinailawman gani. Nga grabe ang probably ang sulod sa tiyan sa isda napoy tubig dito nga magsigig move samtang maglangoy-langoy ang isda. Ningon si Jonah nga Lord kanang di ba before siya nakaon sa isda pod kay gitambog man to siya gilabay. So meaning nakita gyud niya, na-experience gyud niya mga balod gani nga niigo niya. So ningon si Jonah nga Lord, imo man kong gilabay na gyud sa pinakailawman, sa pinakauyok sa dagat into the heart of the seas. Nga grabe na tabunan ko sa mga tubig. Sama sa akong mga problema ba nga nagtabon, sa atong mga problema nga nagtabon gani nato. So kita, this is a real human experience gani nga makabati og kuan anxiety, makabati og overwhelming ba
nga mga situations. Ingon ana. Padayon ta sa verse 4. So I said, I have been expelled from your sight, nevertheless I will look again toward your holy temple. Niana si Jonah nga, Lord, imo man kong gipalayo sa imong presensya or sa imong panglantaw or pananaw. Nevertheless, I will look again toward your holy temple. Pero Lord, kanang makapadayon na gyud makatanaw ko balik, makatanaw ko balik sa imong presensya, sa imong panagway, ningon si Jonah. Kinsa man diri nato sama kang Jonah nga wala niya nabati ang nearness sa Ginoo or ang kaduol sa Ginoo ba sa iyang kinabuhi. Kasuway ba ta nga sa atong mga problema, sa atong mga kalisod, kay makaana ta nga, Lord, wala lagi ti ka nabati. Mura lagi glayo ang Ginoo nako. Nakasuway ba ta ana? Nakabati ba ta ana nga nganong dili kay ko makadungog sa Ginoo? Nganong dili nako mabati ang Ginoo? Jonah may have felt cast out of God's sight, but he was not. We may feel as though God is nowhere to be found. But iyang promise, He will never leave us nor forsake us. He is always with us. So, makana ta ba nga, tinuod yun nga, dili na ko mabati ang Ginoo. Pero niingon ang iyang pulong nga, wala ti ka biyai, wala ti ka pasagdi. And I am with you always. Kinsa man ang tinuod, ang imong gibati o ang gisulti sa Ginoo? Diba? Ang pulong sa Ginoo no nga, kita bisag unsa ra man gyud atong mabati no. Sama kang Jonah bangag. Sa point number 2, grabe kay ang confidence nga, Lord, when I cried out, you answered me. Diba? Grabe kay confidence. Pero pag verse 4 kay, Lord, imo man kong gipalayo sa imong presensya. So si Jonah, makita gyud nato siya sa atong kaugalingon ba nga, la inana gyud ko. Inana gyud ta. Nga kini night times nga confident kay ta sa Ginoo, napoy times nga maluya ta nga maka-feel tag bisag unsa, maka-feel ta nga layo ang Ginoo or wala ang Ginoo. Pero ang tinuod gani dili ang atong na-feel, kundi ang kung unsay gisulti sa pulong sa Ginoo. Nga He is always with us and He will never leave us nor forsake us. Arita sa verse 5. Water encompassed me to the point of death, the great deep engulfed me, weeds were wrapped around my head. Kisa man diri nga sometimes tungod sa imong gipanghuna-huna nga problema kay maglabad na imong ulo or moana ka nga adi sa ko maghuna-huna kay murag dili na nako makaya kung ako hunahunahon ba. Mag-Facebook sa ko, mag-scroll sa ko kadiyot para makalimot ko or mulaag sa ko or makigtabi sa ko kana ganing likayan sa nato atong problema ba kay kung atong i-analyze, kung atong hunahunahon makalabad sa ulo, kasuway ba ta na? Ang mga students no, basig kasuway mo ba nga lisura ani nga math problem oy kanang adto sa ko sa akong kauban kay dili wala ko nilikay sa akong problema, nangita kog solution sa akong problema. Mangapi dayto inana ba? So, pwede ingon ana ba nga natay tendency gyud ba nga kini overwhelming ni nako makalabad ni sa akong ulo, mupalayo sa ko, muhawa sa ko. Napoy mga serious gid kayo nga problema no, especially kanang maginusara na lang ta ba inside our own rooms, inana nga, tungod sa ka-overwhelming gani, kay makating ta nga, unsa kay solution ani no? Basig ang solution ani, suicide or kamatayon, inana sa akong problema. Natay daghan nga cases ana no, kanang sa mental health ba. Sama ni Jonah, niingon siya nga, weeds were wrapped around my head, ang mga sagbot sa dagat, kay napuno akong ulo, natabon sa akong ulo. So si Jonah, nakabati yun siya anxiousness, unya nakita niya ba ang nearness of death gani. Ningon siya nga water encompassed me to the point of death. Ningon si Jonah nga unsa naman ni nga sitwasyon oy duol naman ni sa kamatayon. So naapod uban nato diri no nga makabati ta ana ba nga unsa man kay solution ani akong problema no, masindot man siguro nga mawala ko para masulbad ni tanan akong problema. Unana, so si Jonah nakabati po siya ana sama sa atong nabati. We feel anxious and we think that probably death is a solution para mahunong na. Pero the scriptures gives us hope. Naadyo'y paglaom diha kang Kristo. Arita sa verse 6, I descended to the roots of the mountains. The earth with its bars was around me forever.
but you have brought up my life from the pit, O Lord my God. Ningon si Jonah nga, sa last nga verse ba nga, nagpagawas gay siya sa iyang gibati ba, sa experience. Nakaana gyud siya nga, I am at the roots of the mountains. I descended to the roots of the mountains. Unsa man ang roots of the mountains? Kung makakita ta, dagat, nga na ay bukid, nga makaana ta ba kung makita ninyo sa picture, nga asa man day ang kinauyukan na gyud aning bukid or ang root na gyud aning bukid na. So kung ato pag yung aninawon pag yun, ato pag yung tan-awon day ang depth sa dagat ba, dili man gyud day nato matugkad no, grabe man gyud day kalalom ba, na asa man gyud day ang roots of the mountains. Niana si Jonah nga, ako kay nanagyud ko didto, ang akong sitwasyon kay nanagyud ko sa pinakaubos sa tanang ubos, the roots of the mountains. Naba nato karon nga makabati ta or nabati nato maybe sa unang panahon or karon presently nga atong feeling ba nga mao na gyud ni ang pinakalalom sa akong mga problema. Nanagyud ko sa pinakaubos na gyud. I am at the very bottom na gyud of my situation ba, of my problems. Let's remember no nga when we are at the bottom, there's no other way but up. Kung nanagyud ta sa pinakaubos, wala na gyud laing agianan, dili na ta pwede mo ubos pa. Kay pinakaubos naman ta. The only way is up. And that is to look up to God. Sa verse 7, ingon si Jonah nga, while I was fainting away, I remembered the Lord, and my prayer came to you into your holy temple. Niana si Jonah nga, Lord, kanang kakuyapo na gyud ko. But I remember you, and my prayer came to you. So, kung nanata sa pina na gyud ka bottom gani, maybe ang uban kay maingon ta nga, dili pa man kay ni grabe akong problema. So, mahimutang wais no nga dili na ta moadto gyud sa bottom. Pero sa katong naka-experience nga, grabe na gyud ni akong kalisod nga na-experience. I feel at the very bottom. Let's look up to God. Jonah's prayer came to God, and our prayer rises to God. Kung ang pag-ampo ni Jonah nga nasiya sa roots of the mountain, sa pina na gyud ka ilalom kay nakaabot pa diha sa Ginoo, how much more ang atong pag-ampo makaabot pa diha sa Ginoo. The Lord promises that He will bring up our life from the pit. Asa man na nga pit or kilawmon nga atong nahulugan, atong nasaypan, the Lord is able to bring us up. The Lord is able to restore us. Jonah sacrificed with a voice of thanksgiving. We will find many things to thank God in our trouble. So isa pod ka secret no of way out ba sa atong problema is to be grateful. Nga mahimot ang grateful gani. Gratefulness changes our thoughts and then it changes our circumstance. Kabalo ba ta mga igsuon nga dili makatabang nato ang magsigita og reklamo, magsigita og istorya ba nga unsa maning nahitabo nako, magsigitag curse gani inana. Ang makatabang gyud nato no nga mahimutang grateful. Kung mangita lang gyud tag mga butang nga angay nato ikapasalamat sa Ginoo in the midst of our troubles or problems or challenges. Makita nato nga mausab ang atong kasing-kasing and we will find nga hala nausab na lagi akong situation. Nasulbad na lagi akong problema. That's one secret gani ang gratefulness. Nya si Jonah gyud nakahisgot siya, ningon siya, I will sacrifice to you, Lord, with a voice of thanksgiving. That which I have vowed, I will pay. Salvation is from the Lord. Nga si Jonah, samtang naa siya sa pinakailalom, sa tiyan sa isda, sa pinakailalom nga dagat, nakaingon siya nga, Lord, ang kaluwasan, diha ragyod gikan nimo. So what is God's solution for Jonah? Ningon, sa verse 10, ang Ginoo ningon, and the Lord commanded the fish, and it vomited Jonah up onto the dry land. So, ang solution sa Ginoo kay, okay, isda, iluwa na si Jonah. That's the solution to his problems. Unsa ka ang solution sa Ginoo sa imong mga problema? What is God's solution for you? So, atong makita sa verses 1 to 9, ang prayer ni Jonah ba, nga wala mo siya specific, nag-pray no nga, Lord, pagawsa ko diri sa tiyan sa isda. Luwasa ko diri, Lord, inana. Pero ang iyang gibuhat, iya lang gisulti sa Ginoo kung unsa gyud iyang gibati.
So, helpful day na para sa ato ano nga, kung nata sa kalisod, natay mga problema, pwede ra gyud ta mo istorya sa Ginoo unsa atong gibati. Pwede ra gyud ta mo pagawas sa Ginoo, mo pahungaw nga Lord, nalagot ko ani nga sitwasyon, tungod ani nga tawo, mao na usa ka example, or Lord kanang mao gyud ni akong problema, mao ni akong nabati, kanang discouraged kay ko Lord, di ko ganahan mo basa sa Bible, kay daghan ko gihunahuna, pwede ta na isulti sa Ginoo. And we also exalt God and His character. Dili ta taman ba nga, Lord, mao gyud ni akong problema, tinuod man na imong gibati mga igsuon. That's very real gani and that's valid gani kung unsa imong gibati ba sa mga kalisod. Pero nindot pod no nga atong i-exalt ang Ginoo. Sama ni Jonah ba nga salvation is from the Lord. Lord, you will answer me in my trouble. Lord, kanang I will sacrifice to you with a voice of thanksgiving. Salvation comes from you. Kana gan ipataas na to ang Ginoo kumpara sa atong problema ba? Atong i-exalt ang Ginoo kumpara sa atong problema. And ato pong tan-awon nga gisulti ni Jonah no nga salvation is from the Lord. Unsa may pinakadako nato nga problema nga nahitabo sa atong kinabuhi? Kana bang wala nay sulod ang atong bangko or atong pitaka? Kana bang natay kinahanglan baryan ugma pero wala pa tay kwarta karon? Or wala na tay budget para sa pagkaon para sa ugma? Inana, mao ba natong nakita nga mga dako nga problema? So makaingon ta dako gyud na siya nga problema no, kalisod ana nga dili ta makakaon, dili ta maka-provide sa panginahanglan sa mga baryonon inana. Pero ang una gyud nga pinakadako gyud nato nga problema no kay kini atong problema sa sala. Nga matapos ning kalibutan na nya atong problema sa sala dili masulbad, kabalo gyud ta asa ta padulong. Nga ato ta padulong sa impyerno, sa hell, sa lake of fire. Pero amazing kaayong ang gingon ni Jonah ba, salvation is from the Lord. Atong tan-awon nga ang salvation gani, ang kaluwasan ba? Una kaluwasan sa pinakadako gyud nato nga problema. Mao na ang gibuhat ni Jesus sa cross no. This is how the story of Jonah points us to Christ. Nga sa tanan natong problema, the solution is Jesus. The solution to our problems is Jesus. Pinakauna nato nga problema no, ang problema nato sa sala. Nga kita nahilayo sa Ginoo. But salvation is from the Lord. Si Jesus, si Father God, iyang gipadala, iyang bugtong anak. Aron adunay solusyon, adunay kasulbaran ang atong dako nga problema sa sala. Ang dili lang kausata na luwas gani nga we are saved once no nga gidawat nato si Jesus nasulbad atong problema sa sala. Pero daghan gyapon tag mga problema in our daily walk diri sa kalibutan. Ningon ang Romans 5:10, while we were enemies, we were reconciled to God through the death of His Son. Samtang kita kaaway pa ta sa Ginoo kay nipili gyud ta pagbuhat sa sala. Samtang kaaway ta sa Ginoo, God reconciled us to Himself, pinaagi sa pagkamatay ni Jesus dito sa cross. Much more, having been reconciled, we shall be saved by His life. Karon nga na-reconcile na ta, karon nga nahimong anak na ta sa Ginoo, samot nga mas maluwas ganita, the more that we will be saved by His life. Jesus is seated at the right hand of God, of the Father gani, interceding for us. Ato nang makuan sa Bible no nga, matag adlaw ang Ginoo nag-intercede para nato. Kay naluwas ganita sa iyang kamatayon, mas maluwas ta tungod sa iyang kinabuhi. He is interceding for us to the Father. So this is how the story points us to Jesus, how the story of Jonah points us to Christ. Kung atong balikan ang wali ni Pastor Paglas no nga Jonah and Jesus. Si Jonah kay iyang gi-resist ang tawag sa Ginoo, ang mission sa Ginoo nga moadto sa Nineveh. He fled from sinners and he was in the belly of the fish 3 days and 3 nights because of disobedience. Tungod kay ang problema ni Jonah ba, kung atong ma-reflect gani, iyaha man din kaugalingon nga binuhatan no, nga ni disobey siya sa Ginoo ba. Makaana pud ta nga most of our problems kay tungod sa jud ni natay kaugalingon pod nga gipanghuna-huna. Nga mo desisyon ta base sa ato lang kaugalingon, wala gyud ta nagpagiya sa Ginoo.
Mo na nagka-problema ta sa atong kinabuhi. So sama gyud ta ni Jonah. Makita gyud nato si atong kaugalingon ba diha kan Jonah. Pero we have the greater Jonah gani, and that is Jesus. He perfectly obeyed the Father's mission gani. Kung unsa ang gisugo sa amahan, iyang gibuhat. And wala siya nagpalayo sa makasasala, kundi he came to seek and save sinners. Niari gyud siya aron pangitaon ta, aron luwason ta. And 3 days and 3 nights, 3 days in the womb, or in the heart of the earth, because of obedience and sacrificial love for us. So Jesus is our greater Jonah. Siya gyud ang ultimate ba. Si Jonah sama ra man nato nga naikaluyahon, even if Bible character siya, makaingon ta amazing ni Jonah no, kay naka-experience siya ana. Pero kung atong lantawon ba ato reflect pareho ra gyud ta niya nga naay kaluyahon. Pero si God nagpadala siya greater Jonah. And He is perfect gani. Tanan natong kaluyahon kay siya ang nag-fulfill. Amen? Siya ang nagluwas nato sa atong mga sala. What is the greatest commandment? To love the Lord your God with all your heart, soul, and mind. Makana ta ba nga, ato ba nang kaya mabuhat? Kita ba kung atong i-reflect ba, nahigugma ba ta sa Ginoo sa tibok natong kasing-kasing, huna-huna? Sometimes no, makaana ta nga, Lord, with all your heart, may gugma ti ka. Pero sa tibok huna-huna, kanang, Lord, di ko ka-focus og basa sa Bible sa pagkakaroon kay ganahan ko mo tanaw og salida or ganahan ko mag-Facebook baron. Inana ba, mga batanon, inana nga, makaana ta ba nga, dili gyud nato ma-fulfill gyud gani perfectly ang greatest commandment, but we have the greatest Jonah. We have the greater person gani, better than ourselves, and that is Jesus. And He perfectly obeyed the Father for us gani. Now when we believe in Him, when we are in Christ, maapil gay ta niya kung unsay nahitabo niya, mahitabo po nato. So sama ni Jonah nga na-restore gani siya, giluwa siya sa isda, buhi siya, nya ningon ang Ginoo niya nga, and the Lord again said to Jonah, ang Ginoo gibalik niya istorya ba nga, Jonah, mao ni akong sugo nimo, arise and go to Nineveh. Sa verse 3 ningon ang Ginoo ana ba, naay restoration gani sa call, sa mission ni Jonah, nga Jonah adto dito, and Jonah obeyed, followed the Lord. So, sa tanan natong problema, sa tanan natong situation, we can be assured of that there is the promise of restoration. Na ay promise nga, nagyoy restoration, nagyoy sulbad sa atong mga problema. Sa 1 Peter 5:10, gibutang dito nga, after you have suffered for a little while, the God of all grace, who has called you into His eternal glory in Christ, will Himself restore, confirm, strengthen, and establish you. Napo diri that the sufferings of this present time, sa Romans 8:18, are not worthy comparing with the glory that is to be revealed to us. This is the promise nga magkinaunsa man ta diri sa kalibutan, magkinaunsa man ang atong agian, maybe karon okay pa ta, but in the future, pwede tanong anay mga challenges nga tubangon. The promise is that these sufferings in this life gani are not worthy to be compared for the glory that is to be revealed to us. Nga naay glory nga moabot gani. The promise of restoration na ay sulbad ang atong mga problema. First, the solution is Jesus. And when we spend time with Jesus, He will give us practical solutions. Unsa gyud ang mga specific nga solution, ilid ta sa Ginoo ana. That's the promise of restoration. And kini mao gini ang ultimate, the promise of resurrection. Kinsa man ninyo diri makaingon nga kung kuan lang gyud no, kung atong mga leaders kay dili lang gyud sila mangurap. Kung magtinarong lang gyud ang atong mga leaders or magtinarong lang gyud ta kay okay unta atong pagpuyo diri sa kalibutan. Di ba? Makaingon ta na no sa atong mga situations ba. Pero kabalo ba ta nga there is this promise of resurrection. Unsa man ni a resurrection? Nga si Jesus mobalik gani. He will come back to us gani. Mobalik siya. Haron kung kinsa tong iyaha kay iyang dalon kung asa gani siya. He also promises that, behold, I am making all things new. One day, tanan nato nga kalisod karon,
tanan nato nga challenges karon, tanan nga wala nato na uyunan. Everything we want in this life, we will find in the resurrection. One day, God will make all things new. And one day, we will receive our glorious body. Ang tanan natong gusto gani nga kung pwede pala ngayon ani Lord, kung pwede pala kini ang mahitabo, we will find that in the resurrection, in the new heaven and new earth. So that is the promise of God, no nga. The resurrection of Christ and the resurrection of all Christians at His coming was the sustaining power of our endurance and suffering. So the encouragement of the scripture is, magpadayon lang gyud ta, mo-endure gyud ta, and we will continue to hope gani. One day Jesus will make all things new. One day na ay resurrection. One day na ay new heaven and new earth. Nya tanan ako nga problema karon, diha kang Jesus na ay solution. Diha kang Jesus na ay paglaom. Let's all stand up. I want to encourage you, brothers and sisters, first what we will do is una gyud magpasalamat ta sa Ginoo sa mga butang nga nahitabo sa atong kinabuhi. Bisan pa man nata sa sitwasyon nga lisod, nata sa mga problema or challenges, nagyud tay makita nga nindot gani, nga angay nato ikapasalamat sa Ginoo. So let's bow down our heads. Let's just think of God, fix our eyes on God, and thank God atong pasalamatan ang Ginoo sa tanang nindot nga butang nga iyang gibuhat sa atong kinabuhi. Og even ang mga butang nga dili wala ta nakauyon or makaingon ta nga dili ni maayo, atong pasalamatan nga ang Ginoo ang naghatag og solusyon, ang naghatag og kasulbaran. Let's just individually praise God, give thanks to God sa iyang pagkamaayo sa atong kinabuhi. And as we thank God, ato pong ipagawas ang usagi atong nabati, atong mga kibugaton, pwede nato ipagawas siya sa Ginoo. Pwede ato siyang sultian nga, Lord, grabe gyud kay ko nga na-discourage sa kini nga panghitabo. Lord, grabe ko naluya, tabangi ko. We can be open to God, mga igsuon. Pwede gyud mo makaistorya sa Ginoo. Unsa inyong mga kibugaton, unsa inyong nakapahangawa ninyo, pwede ninyo isulti sa Ginoo. Sama sa gingon ni Jonah, I called out to God in my distress. Akong gitawag ang Ginoo. While I was in trouble, akong gitawag ang Ginoo and He answered me. Ang Ginoo, mga igsoon, naminaw nato. Let's just continue to be in the presence of God. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth a living just because He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth a living just because He Kung lives. makahimot ang mga igsoon, pwede nato isa tong mga kamot. Let's pray. Abba, Father, we praise You and we thank You. Salamat, Lord, for the encouragement from Your word, God, na aduna gayoy solution, Ginoo, sa among mga problema, sa among mga kabalaka, sa among mga kalisod. But all the more, Lord, we want to appreciate You
Father, we want to appreciate you for Jesus. Thank you for your Son, Lord, that you have given to us, God. Your Son is the solution to our problems. Thank you, Lord, for we are saved daily by His life. Thank you that by His death, we are saved from our sins. And thank you because Jesus is resurrected. Because one day, Lord, we will also be resurrected. Salamat, Ginoo, for the promise of resurrection. Salamat, Lord, nga dili lamang taman diri, Ginoo, ang among kinabuhi. But, Lord, na I promise na ipaglaom diha kanimo that one day you will make all things new. Salamat, Ginoo, sa kalipay, sa kalinaw, Ginoo, nga imong gibutang sa among kasing-kasing. Salamat sa encouragement, Lord. Salamat, Ginoo, nga ikaw magalig-on sa matag usagad. Salamat nga ikaw mag-restore sa matag usa, mag-confirm, mag-establish sa matag usa, Lord. Salamat, Ginoo, sa imong promise that your presence is always with us and that you will never leave us nor forsake us. Lord, because you live, we are confident, God, na may solution sa among mga problema. Because you live, we are confident, God, we will not be afraid of what will happen to us in the future because you live. We bless you and we thank you in Jesus' name. Amen and amen. Okay, mga kaigsunan, daghang salamat. Naabay karon pa nakabisita sa atong iglesia, atong gi-welcome. Okay, og naa atong welcome ang atong bisita karon. Sister Erica, atong gi-welcome. Okay, naa pa mga igsoon, tingali na sa babaw. Okay, so on behalf sa atong iglesia, congregation, sa atong church leadership, we warmly welcome you, Sister Erica. Salamat sa imong pagbisita. Ang Dios magpanalangin kanimo. Kami malipayon, mainiton nga nag-abi-abi kanimo sa ngalan sa atong buhi nga Dios. Magaampo ta sa pagtapos, human atong abi-abihon atong bisita. Atong ibayaw atong kamot sa pasalamat. Balaan o gamhanan nga Dios, kami Ginoo nagabayaw sa among kamot, nagiusa kami sa isa sa imong ngalan, pagbayaw sa imong pagkadako ug pagkagamhanan, nga ikaw ang Dios nga puno sa grasya, nga bisan usahay kami mosimang pero walay makasimang sa imong gugma o grasya. Lord, salamat nga imuhang tipigan ang matag usa, mamauli kami nga puno sa imong panalangin, uban ang imong panalipod, uban ang kalinaw, kalipay sa balang espiritu. Panalangin niyo, Diyos, ang tanang mga paningkamot sa mga kabataan, mga estudyante, mga nagtrabaho, nagnegosyo, nga imo silang palambuon, panalanginan, o ang imong kaalam, imong ipaabot, ipasinati kanila. Salamat sa maayong panglawas nga imong ihatag, kalambuan o kadagaya, kaabundansya, masinati sa tanan, pinagi sa ngalan samahan, sa anak ug sa Espiritu Santo, ang tanan magingon. Amen.